Kabanata 6636-6640. Ikaw, si Lisa Chen, na galit, ay mukhang baliw sa oras na ito. Galit na galit siyang sumugod sa kinaroroonan ni Rachel Hardy. Sayang naman at nakita ni Rachel Hardy na hindi stable ang mga paa niya. Kahit anong galaw niya ay laging sinisipa ni Rachel Hardy ang mga paa niya. Pagkatapos ng ilang galaw, sinamantala ni Rachel Hardy ang pagkakataong sipin ng ibabang tiyan ni Lisa Chen. Napasigaw si Lisa Chen, at diretsyong lumipad palabas. Pagdating niya sa lupa, sabay-sabay na sumabog ang side effects ng injection at internal breathing ni Rachel Hardy. Ang sakit ay nagpakibot siya ng todo, at hindi siya magising ng matagal. Tingnan mo, ito ang tinatawag mong revenge capital. Sinenyasan ni Harvey York si Rachel Hardy na huminto pansamantala, at nakita niya ang ekspresyon ni Lisa Chen na puno ng mga buntong hininga. Ang kapangyarihan ng martial arts ay nakasalalay sa akumulasyon ng pagsasanay. Ikaw, or should it be said, yung layout na na-misunderstood nyo. Bagay na ito, lahat kayo ay nag-iisip na kayo na nabago sa pamamagitan ng genetic na teknolohiya, ay maaaring gumamit ng malaking halaga ng genetic na gamot upang madagdagan ang inyong lakas ng mabilis, at pagkatapos ay patayin ako. Sa kasamaang palad, ito ay walang kahulugan. Sa harap ng ganap na lakas, ang iyong peking lakas ay hindi kasing ganda ng isang tigre ng papel. Ikaw, si Lisa Chen ay puno ng kalungkutan at galit, at nagmamadaling tumayo muli. Ngunit pagtayo niya ay muli siyang sinampal sa sahig ni Rachel Hardy na nasa gilid. Umalis ka na, mukhang malamig si Rachel Hardy. Bumalik ka at sabihin mo sa mga nasa likod mo. Kung gusto mong troublemayan si Representative York, gawin mo ito sa bukas na paraan. Hindi makatwira na umasa sa gayong pagsasabwatan. Si Lisa Chen ay napuno ng kalungkutan at galit, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at tinitigan si Harvey York, "Ikaw, bastard. Bukod sa pagtatago sa likod ng mga babae, ano pa ang magagawa mo? Kung may kakayahan ka, ipaglaban mo si Mel. Basura ka." Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Harvey York, at mahinang sinabi, "Go or not. Kung hindi ka pupunta, may ipapadala ako sa iyo sa iyong paglalakbay." Ikaw, nang marinig ang mga salita ni Harvey York, naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Lisa Chen. Ngunit gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin na may masamang ekspresyon at tumalikod na umalis. At halos kasabay ng pagkawala ng kanyang figure, isang tao sa tabi ni Harvey York ang mabilis na nawala sa dilim. Kinaumagahan, maagang nagising si Harvey York at umupo sa kanyang bakuran at umiinom ng morning tea. This morning tea is specially purchased from Guangdong Restaurant. It tastes authentic and refreshing. Tahimik na gumalaw si Harvey York habang kumakain. Young Master York. Nang si Harvey York ay kumakain ng marami, ang gilid ng pinto ng courtyard ay nagbukas ng isang puwang, at isang lalaki ang maingat na pumasok. Young Master Zabel. Sa kasalukuyan, mukhang haggard si Young Master Zabel, ngunit napakalakas ng kanyang loob. Kung titignan sa itsura niya, malamang nagpuyat kagabi. Nahanap mo na ba ang sagot? Si Harvey York ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan, ngunit nagsasalita ng tuwid. Tumango si Young Master Zabel at nagsabi, "Hindi mahirap suriin ang balita, o dapat sabihin na ang kabilang partido ay hindi nilayon na itago ito." Pagkaalis ni Lisa Chen kagabi, pumasok siya sa embahada ng isla. Gayunpaman, kagabi ang embahada ng isla ng bansa ay maliwanag na naiilawan, at maraming mahahalagang tao mula sa isla na bansa ang dumating. Kaya, kung sino ang hinahanap ni Lisa Chen at kung sino ang nasa likod niya, ito ang aking conclusion. At ayon sa aking conclusion, malamang na ang taong ito ay Tokugawa Shingen ng Shinto School. Dinampot ni Harvey York ang Hangwan Kiln Green Lotus Cup sa harap niya, humigop, at mahinahong sinabi, at pagkatapos. Matapos mag-alinlangan saglit, nagpatuloy si Young Master Zabel, "Bukod dyan, may natuklasan din ako." Ibig sabihin, naghahanda na ang embahada ng bansang isla para sa kasal. Tingnan mo ang paggalaw na iyon. Ngayong gabi ang araw ng kasal. At ayon sa aking impormante, ang ikakasal ay si Miss Yvonne Xavier at Tokugawa Shingen. Pagkatapos sabihin ito, si Young Master Zabel ay hindi na mamalayan na huminto, at pagkatapos ay nagpatuloy, "Narinig ko na ang mga magulang ni Miss. Si Yvonne Xavier ay namatay ng bata pa, at siya ay pinalaki ni G. Sheldon Xavier.
Si Master Sheldon Xavier ay nasa house arrest na ngayon sa ancestral estate ng Xavier family sa Walsing. Kapag hindi nagpakasal si Yvonne Xavier, mamamatay si Sheldon Xavier. Nang marinig ito, agad na naisip ni Harvey York ang maraming bagay. Halimbawa, bakit umalis si Yvonne Xavier nang walang paalam? Halimbawa, bakit biglang gustong magpakasal ni Yvonne Xavier? Sa pag-iisip na ito, iniunat ni Harvey York ang kanyang kanang kamay, kumatok sa mesa, at mahinahong sinabi, "Mula ngayon, maaari mong tawagan ang lahat ng mga tao at ari-arian sa ilalim ko. Ngunit kailangang iligtas si Mr. Sheldon Xavier bago ang piging ng kasalan sa gabi." Ito, medyo nagulat si Young Master Zabel, at sinabing, "Young Master York, hindi ka maaaring maging impulsive. Iyan ang embahada ng islang bansa doon, at iyon ang teritoryo ng mga taga-isla. Yun. Kung kumilos ka ng padalos-dalos, ipanganganak kang walang pangalan." Bahagyang ngumiti si Harvey York, at sinabing, "Sino ang nagsabi na ang aking guro ay nabam na walang pangalan? Sa panahon ngayon, ang pag-ibig ay libre. I'll take a kiss, may problema ba?" Bukod dito, ito ang inaasahan ng Shinto School para sa pinaka-Tokugawa Shingon, Con. Dahil umaasa siyang matapos ang lahat bago ang labanan sa tuktok ng Forbidden City. Kung gayon, bibigyan ko sila ng pagkakataong ito. Kasabay nito ay nagsimulang kumilos ang lahat sa ilalim ni Harvey York. Sa labas ng Walsing, ang embahada ng bansang isla. Si Tokugawa Shingon ay nakatayo sa hardin ng embahada, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakapikit ang mata sa hardin ng isla sa kanyang harapan. Kung ikukumpara sa marilag na kapaligiran ng H-Great Country Courtyard, gaano man kaelegante at pino ang layout ng isla na Country Courtyard, mayroon pa rin itong tuyo at parochial na hangin. Gayunpaman, tiningnan ni Tokugawa Shingon ang kakulaitan sa kanyang harapan, ngunit sa kanyang mukha ay may isang uri ng pagmamataas na nalampasan ng mga bayani ng mundo ang aking henerasyon. Young Master, sa oras na ito, dalawang gwapong lalaki sa isla ang mabilis na naglakad, at tumingin sila kay Tokugawa Shingon nang may paghanga sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang dalawang ito ay hindi ordinaryong tao. Sila ay sina Shota Tojo at Nobita Nishino, kabilang sa tatlong pinuno ng Shinto School. Ang dalawang taong ito kasama si Mizuki Fujiwara, ang lakas ng labanan nilang tatlo ay hindi kasing simple ng 1 + 1 = 2. Minsan daw natalo ng tatlong pinunong ito ang God of War ng magsanib puwersa. Dito lang natin makikita kung gaano kalakas ang nakababatang henerasyon ng Shinto School. Nang makitang lumitaw ang dalawang taong ito, dahan daw ang lumingon si Tokugawa Shingon, at mahinang nagsabi, "Ano ang nangyari?" "Young Master, sorry, may mali." Mukhang nanghihinayang si Shota Tojo. Kahit na ayon sa aming plano, si Lisa Chen ay talagang naghahanap ng gulo kay Harvey York. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na napakaraming mga master sa paligid. Harvey York, at madali niyang natalo si Lisa Chen. Gayunpaman, hindi sumuko si Lisa Chen. Umaasa siyang bibigyan natin siya ng mas maraming genetic potion sa kanyang pagbabalik. Sinabi niya na babayaran niya ang anumang halaga para sa paghihiganti. I was thinking, if I give him a certain amount of genetic potion, may chance pa na patayin si York. Kung tutusin, si Lisa Chen ay nadala na ngayon ng puot. Bago mamatay si Harvey York, hindi siya dapat masira ng likidong gamot. Nobita Nishino sa gilid ay nagsabi sa isang malalim na boses sa oras na ito, "Young Master, sa tingin ko ay hindi na kailangang ipagpatuloy ang paggamit ng baliw na babaeng iyon. Hayaan mo ang mga subordinate ko na mag-away, kahit crowd tactics ang gamit mo, you can grind him to death." Ang bastard na iyon, sa harap ng ating bulwagan, ay naglakas loob na makipaglaban sa atin. Kumakain ito ng puso ng oso at apdo ng leopard. Hindi mo ba alam na ang masunerang pagtatago sa bahay at pag-amin ng pagkatalo ay ang tadhana ng mga taong dakilang bansa? Sa pagtingin kay Nobita Nishino na agresibo sa panahong ito, malamig na sinabi ni Tokugawa Shingon, kung ang taong nagngangalang York ay napakadaling pakitunguhan, hindi siya magiging kinatawan ng Great H Country Martial Arts Alliance. Magpatuloy sa pagpunta sa American Embassy para bumili ng genetic medicine solution at ibigay ito kay Lisa Chen para lunukan. Kahit magtapon ako ng pera, papatayin kita. Pagkarinig nito, Shota
Sabay na yumuko sina Tojo at Daikuno Nishino at sinabing, oo. Matapos malutas ang problemang ito, walang pakialam na sinabi ni Tokugawa Shingen, paano ang promosyon ko sa kasal? Mahinang sinabi ni Shota Tojo, huwag kang mag-alala, young master. Kahit na may kasal tayo dito sa Big Country H. Ngunit hiniling ko sa lahat ng media sa islang bansa na magpadala ng mga pinakasikat na reporter. Sa lalong madaling panahon, malalaman ng lahat sa ating isla na nagpakasal ka sa Xavier Family of Walsing, isa sa nangungunang 10 pamilya sa Great Country H. Napakarangal na ng iyong katayuan, ngunit pagkatapos magpakasal, masasabing ikaw ang unang tao sa tunay na kahulugan sa mga nakababatang henerasyon ng bansang isla. Tumango si Tokugawa Shingen at sinabing, dumating na ba ang lahat ng bisita? Sinabi ni Nobita Nishino, ang iba pang 5 dakilang paaralan, ang 5 imperial na pamilya, ay nagpadala ng kanilang mga direktang inapo dito. Maging ang maharlikang pamilya ay nagpadala ng isang collateral na prinsesa. Ang mga taong ito ay nagpapahinga lahat sa Hilton Hotel sa tapat ng embahada ngayon, wala talagang makakaistorbo sa kanila. Sa karagdagan, ang mga mayayamang pamilya sa Walsing ay karaniwang handa na magpadala ng mga tao dito. Young master, gusto mo bang manood ng seremonya ang mga taong ito? Tokugawa Shingen said nonchalantly, posible bang may pumunta sa kasal ko? Kung ito man ay ang nangungunang 10 pamilya, ang 5 malalaking pamilya, o iba pang mga higanti. Sa kasal, tinatanggap ko lang ang mga taong naging malapit sa ating isla na bansa noong nakaraan. At saka, ayokong may mangyari din sa kasal ko. Ang kasal na ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa aming sekta ng Shinto. Dapat nakatutok ang lahat sa malalaking bagay. Nang marinig ang mga salita ni Tokugawa Shingen, sina Tojo Shota at Nishino Nobita ay agad na nagkaroon ng ganoong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang ketulusan, si Tokugawa Shingen ang nagkokonsidere sa sitwasyon sa kabuuan. Kung tutusin, isa ito sa mga kabataan na nakatakdang maging pinakamataas na antas ng islang bansa sa hinaharap. Kung wala man lang itong kaunting konsentrasyon at rasyonalidad, kung gayon wala itong kwalifikasyon. Okay, tapos na ang kalokohan. Casual na nagsalita si Tokugawa Shingen. Kumusta ang paghahanda ng wedding team? Sinabi ni Tojo Nomura, huwag kang mag-alala, young master, 52. Ang Toyota Century ay pinalipad na. Pwede kang umalis kahit anong oras. Bahagyang sinabi ni Tokugawa Shingen, kung gayon, anyayahan mo siya. Ngunit tandaan, ang mga tao mula sa pamilya Xavier sa Walsing ay dapat na mahahalagang tao, at dapat nasa loob ng nakokontrol na hanay. Saglit na natigilan si Shota Tojo, at sinabing, bakit ganoon? Pinunasan ni Tokugawa Shingen ang gitna ng kanyang mga kilay, at dahan-daang sinabi, minsan pakiramdam ko ay masyadong maayos ang kasal na ito. Mga miyembro ng Xavier family sa Walsing, kahit magalang sila sa harap natin. Ngunit ang mga tao sa Great Country H ay laging malalim ang iniisip. Kailangan kong maghintay sa puso ng ibang tao. Bihira para sa Tokugawa Shingen na maging matyaga, at maaari itong ituring na nagtuturo kay Zanzan, isang mahusay na general sa paligid niya. Pagkatapos sabihin ito, may naisip si Tokugawa Shingen, at sinabing, nga pala, inimbitahan mo ba ang direktor ng mainit na Kyoto Film na hiniling kong imbitahan ka? Humalaklak si Nobita Nishino at sinabing, young master, hindi mo lang siya inimbitahan dito, pero narinig ko, young master. Dinala pa ng hot film director sa Kyoto ang buong team. Sinabi niya na kahit anong uri ng script ang gusto mong gawin, young master, maaari silang magtulungan. Humalaklak si Tokugawa Shingen at sinabing, hindi na kailangan ng espesyal na script, basta't kinukunan ko ang aking bridal chamber ngayong gabi at ipadala ito sa York sa lalong madaling panahon. Nabalitaan ko na ang magiging babae ko ay isang confidant na nagngangalang York. Nakikita ang kanyang pinagkakatiwalaan na naging pinakasikat na pangunahing tauhang babae sa Kyoto, dapat na masira ang martial arts heart ni Harvey York, tama ba? Kaya naman ngumiti si Tokugawa Shingen. Ito ay masamang lasa, pinakagusto niyang alagaan ang mga babae o kamag-anak ng kanyang kalaban, pagkatapos ay mag-shoot ng isang mainit na pelikula sa Kyoto at ipadala ito sa kalaban. Ang ganitong pag-uugali ay higit na nagpaparusa kaysa pumatay ng mga tao.
Nakita ng ilang mga kalaban ang kanilang mga minamahal na babae na sinalanta ng 12-dosenang malalaking lalaki, at sa sobrang galit nila ay samuka sila ng dugo at namatay sa lugar. Ito ay isang magandang pagpipilian kung si Harvey York ay maaaring magalit kaagad ng ganito. Young Master, ang sarap ng shooting mo noon pa man ay napakasarap. Parang paa ng aso si Shota Tojo. Pero gabi ng kasal mo, kaya hindi sapat ang isang babaeng nag-iisang babae. Kung hindi, iniimbitahan namin ang lahat ng babaeng may kaugnayan sa Harvey York. Pagkatapos ay maghintay hanggang matapos ang kasal, at dalhin ang mga taong ito sa bridal chamber ng magkasama. Ang isang pelikulang ginawa sa ganoong paraan ay magiging mas kapanapanabik. Nang marinig ang mga salita ni Tojo Shota, medyo naantig si Tokugawa Shingen, ngunit nag-alinlangan pa rin siya at sinabing, marahil ba ay napakaraming tao? Hindi, talagang hindi, young master, isa kang makapangyarihang paksayon. Habang nagsasalita, kalmadong inilagay ni Tojo Shota ang isang bote na puno ng maliliit na asol na table task sa harap ni Tokugawa Shingen. Talagang makakalaban ka magdamag at magdamag. Ang taong pinangalan ng York ay hindi lamang magagalit hanggang sa mamatay, ngunit maaaring magalit pa pagkatapos ng kamatayan. Ito ay isang mas nakalulungkot na parusa kaysa sa pagkamatay ng buong pamilya at ang pagbitay sa siyam na angkan. Tojo, napakabait mo. Inunat ni Tokugawa Shingen ang kanyang kamay at tinapik si Shota Tojo sa balikat. Talagang pinahahalagahan niya ang makonsiderasyong subordinate na ito. Tatapusin ko ang pagkain ng karne ngayong gabi, at maaari ka ring uminom ng sabaw. Maliban sa babaeng to, yung babaeng galing sa Xavier family. Handa ang ibang mga babae ni Harvey York na tulungan ka. Pwede kang maglaro ayon sa gusto mo, kahit gamitin mo ito bilang kaldero para magsanay ng martial arts, kung may mangyari man, gagawin ko. Tapos na para sa'yo. Nang marinig ito, sabay na nagpakita ng laway sina Shota Tojo at Nobita Nishino. Young Master, ay papanumpo kong paglilingkuran kita hanggang kamatayan. Lahat tayo ay bayaw, bakit ang galang mo? Tumawa si Tokugawa Shingen, at sa sandaling ito ay mayroon siyang saloobin at pagmamataas sa pagturo sa bansa. Maghanda ka na, dumating na ang magandang panahon, oras na para pumunta sa pamilya. Xavier para salubungin ang nobya. 2:00 ng hapon, ang Xavier Family Courtyard sa Walsing. Isang grupo ng 52 Toyota Century na sasakyan ang lumitaw sa gate ng bahay ni Zia na parang kidlat. Ang mga sasakyang ito ay lahat ay nakabitin na may diplomatikong mga plate number, at bawat sasakyan ay may palalo at dominanteng saloobin. Ilang disipulo ng pamilya Xavier sa gate ang dumating para paalisan ang kabilang partido sa kotse para sa inspection, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumangga ang convoy sa parking guard sa gate, at pagkatapos ay matapang na pumasok sa compound ng Xavier family. Ilan sa mga taga-isla ay ibinaba pa ang mga bintana ng sasakyan at itinuro ang kanilang gitnang mga daliri sa natulala na mga bata sa pamilya Xavier, at sinabing, hindi mo man lang makilala ang motorcade ng ating young master. Kung hindi dahil ang young master ng pamilya ko ay nagpapakasal sa Xavier family mo. Hindi magtatagal para makapasok ka sa top 10. Wala talaga akong mata. Pagkasabi noon, nagtawanan ang isang grupo ng mga taong isla. Hindi nagtagal, sumugod sila sa looban ng pamilya Xavier, at saka sinipa ang gate ng courtyard. Sa likod ng gate ay ang kwarto ni Yvonne Xavier mula pagkabata hanggang pagtanda. Sa kasalukuyan, binibihisan ng malaking grupo ng mga lingkod ng pamilya Xavier si Yvonne Xavier ng damit pangkasal na Chino. Sa isang tabi, nakatayo doon si Rodrigo Xavier ng pamilya Xavier na may marangal na ekspresyon. Nang makita si Tokugawa Shingen at ang kanyang partido na papasok, bahagyang kumunat ang noo ni Rodrigo Xavier, ngunit humakbang pa rin siya at sinabing, Mr. Tokugawa, bakit ang bilis? What? Seeing this young master feel wrong. Sumulyap si Tokugawa Shingen kay Rodrigo Xavier. Kahit gaano kakalungkot, tiisin mo. Tandaan mo, sa harap ko, hindi ka naman umutot. Pagkatapos magsalita, ang mayabang na si Tokugawa Shingen ay hindi nag-abalang pansinin si Rodrigo Xavier, bagkus ay lumakad siya kay Yvonne Xavier na nagme-makeup sa sandaling iyon, tiningnan siya ng taas-baba, at sinabi sa malakas na boses, as expected of the daughter of the Xavier family, who is not wearing up, it is already amazing. Ang kaunting make-up ay mas nakakagulat.
Nakakalungkot na hindi mapapangasawa ng ganoong tao ang kanyang kataypan, ngunit gusto niyang pakasalan ang young master na ito. Talagang pinaparamdam sa mga tao na naaawa ako. Ito ay isang kahihiyan na hindi ako kailanman naging isa na nakiramay sa iba. Kahit na sinasabi ng lahat na hindi matamis ang baluktot na melon, nakakapagpawi ng uhaw. Pagkasabi noon, ngumiti si Tokugawa Shingen kay Ivan Xavier, iniunat ang kanang kamay at itinaas ang nakatutok na baba nito, at sinabing, "Ano? Handa ka na bang pakasalan ng young master ngayong gabi? Nga pala, may sasabihin ako sa'yo." Pagkatapos ng seremonya ng kasal, ang young master na ito ay kailangang labanan si Harvey. York bukas sa tuktok ng Forbidden City. Siguradong mamamatay ang may sumang York. Gayunpaman, kung magsusumikap ka ngayong gabi at maubos ang young master na ito, marahil ay magkakaroon pa ng pagkakataon ang pinangalan ng York. So, gusto mo bang pag-isipan ito, at magsaya kasama ang young master na ito ngayon? Nang marinig ang nakakasakit na mga salita ni Tokugawa Shingen, hindi nagsalita si Ivan Xavier, ngunit walang pakialam na tumingin kay Tokugawa Shingen, na parang hindi buhay na tao ang nasa harapan niya, kundi isang bangkay. "Sok sok sok, play the iceberg beauty for this young master." Tokugawa Shingen clicked his tongue. "Ayos lang, okay lang kung hindi ka makikipagtulungan sa young master na ito. May good news ako sa'yo. Upang patayin ang iyong kasintahan, nag-imbita ako ng isang mainit na direktor ng pelikula sa Kyoto. You should be very clear, para saan yan? Malapit nang makita ng manliligaw mo ang itsura mo. Inaabangan mo ba ito? Masaya ka ba?"